Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pagkausapan ang katanungan dito kay Hamster Combat kung saan ay bakit walang magkaka-interes na mga whale na bumili ng Hamster Combat token ngayon. Sa mga hindi po nakakaalam ay ang tawag po sa mga malalaking investors. Yan, kung saan ay kung sila po ay makapag-invest ay umaabot po ng milyon. Yan, milyong dolyar yung kanilang pinapasok na investment. Yan ang kadalasang tawag po sa kanila or term ay mga whale. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, base po sa mga latest na balita natin ngayon ay marami pong mga factors or mga bagay kung bakit walang interest ang mga whales na bumili ng Hamster Combat token ngayon. Unang-una ay ang initial launch ng Hamster token ay nagkaroon po ito ng isang matinding backlash. Maraming mga users ang nagreklamo dahil sa mas maliit na rewards na natanggap nila kumpara sa inaasahan. At ang value ng token ay bumagsak po kaagad sa mga exchanges. Dahil dito ay maraming potential investors, lalo na ang mga whales, ang naging cautious. Kaya ang pangalawa ay ang distribution ng token ay isa na rin itong naging issue. Kaya ang airdrop na ginawa ng Hamster Combat ay hindi nakamit ang expectations ng maraming mga users. Ang malaking bilang ng tokens na na-distribute ay nagdulot po ito ng pressure sa market na nagresulta sa pagbaba ng presyo. Ang mga whales na kadalasang naghahanap ng stability at potential for growth ay maaring nagdalawang isip dahil sa volatility na ito. Pangatlo ay ang lack of venture capital support or VC support ay isa pa itong mahalagang bagay. Ang Hamster Combat ay tumanggi sa mga investment offers sa mga malalaking VC firms na nagdulot po ng mixed reactions sa community. Kaya wala tayong ideya kung bakit nila ito tinanggihan. Sayang, malaking tulong pa sana ito sa paglago ni Hamster Combat. Habang ang desisyon na ito ay maaring magpakita ng commitment sa decentralization at community-driven growth, ito rin ay nagdulot po ng kawalan ng confidence sa mga malalaking investors na umaasa sa backing ng mga established financial entities. Ayan. Sa madaling salita ay mas maganda po sana kung pag may venture capital support itong si Hamster Combat kasi may malalaking magkakaroon siya ng malalaking mga backer. Yan or pundasyon. Yan, ang pang-apat ay ang market conditions ay isa rin po itong malaking factor. Sa kasalukuyang kalagayan ng crypto market ay marami pong mga investors ang nagiging mas conservative. Yan, ibig sabihin kung conservative ay mas pinipilit po nila yung safe na form of investment. Ayan, ayaw po nila iniiwasan po nila yung risky. Kaya ang mga whales na may malalaking capital ay mas maingat po sila sa pag-invest sa mga bagong tokens na may mataas na risk. Ang recent po na pababa na presyo ni Hamster token ay maaring nagpalala po ito sa sitwasyon na siyang nagdulot sa pag-aalinlangan sa mga potential na mga investors or malalaking investors. At panghuli, ang negative sentiment mula sa community ay isa na rin po itong malaking bagay. Ang mga reklamo at dissatisfaction mula sa mga users ay nagdulot po ito ng negative publicity para kay Hamster Combat. Ang mga whales na kadalasang nagbabase ng kanilang mga decision sa sentiment analysis ay maaari pong nagdesisyon na umuiwas muna sa Hamster token hanggang sa mag-stabilize ang sitwasyon. Sa kabila ng mga challenges na ito ay may potential pa rin itong si Hamster Combat na maka-recover or makabawi. Ang kanilang focus sa community-driven growth at decentralization ay maaring magpadala ng long-term benefits. Ngunit sa ngayon, ang mga whales ay tila nag-aalangan pa rin dahil sa mga ating binanggit dito. Ngayon ay marami po talagang mga factors ang nagko-contribute sa kasalukuyang sitwasyon ni Hamster Combat token.
At ayan, ang mga whales ay tila nagiging maingat dahil sa mga issues tulad po ng initial backlash, token distribution problems, lack of VC support, at negative market conditions. Ang negative sentiment mula sa community ay isa ring malaking bagay na siyang nagdudulot sa pag-aalinlangan sa mga potential investors. Kaya sa kabila po ng mga challenges na ito ay hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa ang Hamster Combat. Ang kanilang focus sa community-driven growth at decentralization ay maaring ito po ang siyang magdadala sa long-term benefits nito. Kaya kailangan lang siguro ng mas maraming positive developments at improvements para maibalik ang tiwala ng mga investors, lalo na ang mga whales. Yan, para magkaroon ng interest ang mga whales. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.